Mamuhunan sa tao, yan po ang isa sa mga prinsipyong pinangahawakan ng pamahalaan para sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman hindi nakapagtataka na tinalakay sa mga ginanap na APEC meeting sa bansa ang pagpapabuti sa sektor ng kalusugan. Kabilang na po rito ay ang paglaban sa mga nakakahawang sakit tulad na lamang ng Ebola virus at MERS-CoV. Gayon din ang kahalagahan ng malusog na pag-iisip at pangangatawan ng mga manggagawa para sa isang malusog na ekonomiya. Narito ang espesyal na ulat ni Ria Fernandez. Sa APEC kasi magtataka sila bakit merong health. To think we're talking about economies and trade here. But then sabi nga natin, with healthy people around, magiging healthy din ang economies, pati economics, pati ang trade na natin, mas magiging maganda ang pag-unlad ng bansa. Malaki ang pagpapahalaga nating mga Pilipino tungkol sa pagpapatibay ng ating kalusugan. Malaking bagay para sa mga tao ang isang malusog, hindi lang ng pangangatawan kundi pati na rin ng paligid na kanilang ginagalawan. Parte na ng isang maunlad na bansa ang maayos na health sector. Well, hindi natin kayang sabihin na nasa maayos na estado na pagdating sa health status ng mga Filipinas o ng bansang Pilipinas. Marami pang dapat tutukan at ayusin. Malawak ito eh. Currently naman, ang ginagawa natin ina-upgrade natin, pinagaganda natin mga facility, mga government hospitals at mga health centers. Ang sa gayon maingganyo naman yung mga kababayan natin na gamitin itong mga facilities na ito. Ngayon nga't host ng Pilipinas ng APEC, mapalad tayo dahil isa na oportunidad ang dumating sa atin para mas lalo pang paigtingin ang kakayahan ng bansa sa pagsuporta sa kalusugan ng mga Pilipino. So, ang APEC actually serve as a venue for us para magkaroon ng pagkakataon ng pagpapalit o pag-share ng mga experiences ng bawat bansa sa mga threat na naranasan nila as far as health is concerned at paano nila ito hinarap nang sa gayon huwag naman dumating yung puntong tayo magkaproblema, meron na tayong mga pwedeng pagbasehan kung paano natin address yung mga ganitong problema. Isa sa highlight doon na kung saan tayo na-involve ay pag-uusap tungkol sa banta halimbawa ng mga emerging infectious diseases tulad ng MERS-CoV, Ebola na nagkaroon ng pag-share din. Dahil bawat Pilipino naman ang makikinabang sa mga positibong epekto ng APEC, marapat lang na makiisa ang lahat para sa tagumpay ng pag-host natin ito. Sabi nga natin sa pag-i-implement ng mga measures na gusto natin gawin, malaking role ang ginagawa ng mga kababayan natin dahil hindi natin kaya ito ng government lamang. We wanted to make sure as well that the people are involved, people are actually educated as well and well-informed on what they're supposed to do. Nang sa gayon harapan tayo sa ganitong threat, malaking bagay na yung alam na kaagad ko ano yung mga dapat gawin. Included here is really orienting the people as well on what they're supposed to do pag nagkaroon ng ganitong banta sa atin. We're not really starting from zero here. In fact, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na meron naman nakalatag na plano na kung paano harapin ang mga ganitong banta sa ating kalusugan. Samantala, narito ang ilang mga paalala para sa mga mangyayari sa APEC Economic Leaders Week. Alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para sa maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Sa buong NCR, walang pasok ang mga paaralan sa lahat ng antas, pati na ang mga pampublikong sektor sa November 17 to 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor sa November 18 to 19.
Well, when it comes to the positive effect of APEC to the health sector is that there were a lot of things that we were able to get from those from the countries, from the different economies na umattend, na ma-experience nila na pwede natin gamitin dito sa bansa natin. Included here is really orienting the people as well on what they're supposed to do pag nagkaroon ng ganitong banta sa atin. Malaking hamon mang maituturing ang pagpapanatiling maayos ang sektor ng kalusugan, handa naman ang karamihan upang alalayan tayong lahat sa kung anong makabubuti para sa atin at sa bansa. Sa tulong na rin ng APEC, tiyak na malayo ang mararating natin kapag kalusugan na ang pag-uusapan. Ang nila, health is wealth. Well, ang APEC, kung titignan natin, isipin nila, pang-economist lang yan, tsaka trade. Hindi po. Ang APEC is ginagamit ito, tama, para ma-improve ang ekonomiya ng isang bansa. Pero para mapa-improve ang ekonomiya ng bansa, kailangan meron tayong malusog na kaisipan.